Ang isa sa pinakamagandang regalo ng Diyos sa tao, yung karapatan natin at kapangyarihan nating makapili. Makapili tayo ng lasa ng ulam. Kung gusto natin, kung Bicolano tayo, masarap yung Bicol Express, na maanghang, na mamumula ang mukha mo at tutulo ang sipon mo. Pero merong mga lugar, ayaw naman maanghang. Meron naman gusto ng mga lugar maalat, parang sa Ilocos. Laging ang halo nila doon, bagoong na isda. Doon naman sa Cebu, ginamos naman, yung bagoong naman na ginamos. Ayan. Di ba masarap mabuhay pagka ang kinakain mo, yung gusto ng panlasa mo. Pero pag ang kinakain mo, yung ayaw mong panlasa mo, siguro ayaw mong mabuhay ng mahaba nun. No? Pero pagka ang kasama mo sa buhay, mahal mo, ang mga anak mo mababait, tapos meron kang pagkain, wala kang problema, gusto mong mabuhay ng mabuhay, diba? Kaya lang inabuso ng tao, ginamit niya rin yung power to choose, choosing evil, na hindi niya dapat sanang piliin. Nung pinili niya ngayon yung evil, nagsyabos siya, nakapirwisyo siya ng kapwa-tao. Ayun. Nangyayari na ngayon yung mga hindi inaasahan na hindi sana dapat mangyari. Kaya, pagka yung iba sabi, ba't ba nangyayari ito? Ito ba plano ng Diyos? Mali ka ron, kapatid. Hindi plano ng Diyos yan. Ang plano ng Diyos, puro mabuti. Kaya lang, merong arch-enemy of God. May kaaway ang Diyos, nagpaplano ng masama para sa atin. Ang dapat sa ating gawin natin, kapatid, piliin natin yung mabuti. Tapos, lumayo tayo sa bawat anyo ng masama. Kung hindi magagawa ng lahat ng tao, at least ikaw gawin mo, layuan mo yung masama. You live in your own corner of the world according to the will of God. And let other people live according to their will and according to the will of their father, the devil.